tayo po ay magsisimula na. Ano? At hindi na natin patatagalin. And we will be reading our text at matatagpuan po yan in the book of 1 Peter chapter 5, verse 1 to 5. Kung kayo po ay may mga Biblia at samahan niyo po ako sa pagbabasa at kung wala naman ay sundan niyo po ako sa monitor ninyo na naka-plus po dyan sa inyong mga screen. Reading now 1 Peter chapter 5 verse 1 to 5. And the Bible says in verse 1, "The elders which are among you, I exhort you, whom am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also partaker of the glory that shall be revealed." And verse 2, the Bible says, "Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind." And verse 3, the Bible says, "Neither as being lords of God's heritage, but being examples of the flock." And verse 4, "And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away." And last verse, "And likewise ye younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble." And let's bow our head, tayo po'y mananalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa gabing ito na inalaw mo, Panginoon, na kami po ay muling makapag-aral ng iyong banal na salita. Thank you for the privilege, Panginoon, na ginamit mo ang iyong lingkod sa gabing ito upang maging daluyan ng pagpapala. Lord, kami po ay humihingi ng paumanhin, whatever sins, whatever unconfessed sins na amin pong mga nakamit, na makakahinder sa aming mga gawain ngayong gabi, Lord, ay kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po kami ng paglilinis, Lord, ng mga nagawa namin kasalanan. At muli, Lord, ay bigyan niyo po kami ng iniwiling grace ngayong gabi na maihayag, Panginoon, yung mga banal na salita mo, Panginoon, na maahayag ngayong gabi, Panginoon. And Lord, we are praying also sa aking mga kasamang media team na huwag niyo pong hayaan, Lord, na magkaroon mga hindrances na maaring makaapekto, maaring makahinder, na hindi mapanood ng mga kapatiran na mga nasa malayong lugar, Panginoon. And Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, at ganoon din po sa mga manunood, Lord, bigyan niyo po ng wisdom, knowledge na maunawaan, Panginoon, yung mga mensahe ng pag-aaralan ngayong gabi. And Lord, humihingi po ako ng enabling grace muli at kayo po ang manguna sa aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang lahat. In Christ's name we pray. Amen. Okay? Good evening po ulit sa ating lahat at ako po muli si Brother Hermie de la Cruz na magiging speaker niyo po sa gabing ito. And nabasa na po natin yung ating pag-aaralan ngayong gabi and nandun po yan sa 1 Peter chapter 5 at gusto ko lamang pong ulitin yung verse 2 na kung saan doon po natin nakuha yung ating title ngayong gabi na pag-aaralan po natin. Ulitin po natin yung 1 Peter chapter 5 verse 2 at sabi ng Biblia, "Feed the flock of God which is among you, no? Taking the oversight thereof." No? Taking the oversight. Dito ko po nakuha yung aking title na Taking the Oversight Thereof. Not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. No? So, the lesson we are going to talk about tonight, I entitled this, Taking the Oversight. Ito yung nakita na natin sa mga na-send at na-send na link ng ating media team kaninang umaga. So, alam na natin yung title. Para sa mga hindi pa nakakaalam sa mga kabisita po natin, at ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is entitled Taking the Oversight or tinatawag na overseer or tagapangasiwa. Sa Tagalog po ay tagapangasiwa. Oversight is derived from the Greek word episkopeo, no? Na ibig sabihin po 'yan ay to look or to look upon, no? Na sa Tagalog kanina sinabi ko is nangangasiwa or tagapangasiwa. Amen. And sabi to introduce to you the message, no? Si Peter dito ay
ini-encourage niya, no? He is encouraging and letting those leaders that in times of trials and difficulties, they will not continue and pursue, no? They will continue and pursue to take the lead, no? Dahil wala na po yung ating Panginoon, umalis na yung ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, ini-encourage niya po yung mga leader ng bawat grupo, ng bawat churches, na in times of trials and difficulties, they will continue to lead, no? Yung mga flocks ng ating Panginoon, because there's no room for complaint and running away in the ministry. Kaya nga gusto ni Peter na i-encourage lahat ng mga leaders na tayuan, pangasiwaan yung mga gawain ng ating Panginoon, no? Peter's only concern is that leadership in the local church is at its best. Yung maayos na mangangalaga sa gawain ng ating Panginoon, yung magbibigay ng kanyang buhay na katulad na ginawa ng ating Panginoong Hesus, no? Taking the oversight is compared also to an OIC, no? Yung OIC na kapag umalis yung ating Panginoon, sinong tatayo? Sino ang tatayong maglilid sa iiwanan ng ating Panginoon, no? Parang OIC na umalis yung isang posisyon, na bakante yung isang posisyon, yung magiging officer in charge na gagawin doon ay dapat ay maayos na mamamalakad. Amen? And officer in charge is a person who will take charge of the vacant position left by a person who leads the group or the congregation. Amen? And ito po yung mga tinatawag na mag-take charge, no? Taking the oversight or tinatawag na mangangasiwa sa iiwanan na flocks ng ating Panginoon. So, in the Bible, ito po ay makikita sa mga leaders, deacons, at mga elders. Sila po yung mga ina-appoint kapag wala po yung pinaka-bishop or pinaka-pastor, no? They were appointed to lead the flocks of God. Amen? And Christian believers are scattered abroad. Alam niyo po ba na marami pong mga nagkalat ang mga Kristiyano sa buong mundo at nangangailangan kapag umalis na yung ating Panginoon. Nung umalis na siya, wala na pong mga ngasiwa. Kaya si Peter, na nasaksihan po niya lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon. So, nag-aalala siya. Gusto niya na meron ding pumalit, mayroon ding papalit, at mayroon ding tatayo sa mga iiwanan ng ating Panginoon. Amen. And alam nyo, mahirap po talaga pag walang nangangalaga at malang nangangasiwa sa mga tupa, no? Imagine kung halimbawa natin sa isang pamilya, no? Sa pamilya na walang magulang. Yung mga anak lamang ang natitira, walang nag-monitor sa kanila, 'di ba? Mapapariwara yung mga anak natin na walang nagko-control sa kanila, walang leader na nag-guide sa kanila, no? Mapapariwara pag wala pong mag-lead sa kanila. And imagine those kapag yung halimbawa sa school, no? Kapag iniwanan mo yung school na walang teacher, walang mga ngasiwa doon sa mga school. Makikita mo yung mga bata nagbabatuhan, nagsisigawan, nagkakagatan. So, ibig sabihin, mahirap pag walang tagapangasiwa at nangangasiwa. Magulo ang congregation or magulo ang school or magulo ang isang pamilya pag walang nangangasiwa ng elders or tinatawag na overseer. That's why if there's no overseer, no, or tinatawag na tagapangasiwa, people will do right on their own eyes, no? Yung gagawin nila kung ano yung tama sa kanilang paningin. Amen? At marami pong magkakasala at maraming magkakasala pag ganun po ang ipinapatupad sa atin kapag walang mga nangangasiwa. Pag walang elders, walang magpapatupad ng batas, no? Kaya nga doon po sa Romans chapter 2 verse 14 na sinabi doon nung unang panahon sa mga hintil, no? For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law, no? Kapag wala daw yung batas, are the law unto themselves. Sila po yung mga ngasiwa sa kanilang
sila yung masusunod sa kanilang sarili. Kung ano yung gusto nilang ipatupad, yun ang masusunod. Dahil walang nagpapatupad na mataas sa kanila. Amen? So mahalaga po na meron yung elders or pastors or leaders ng ating pong gawain. Amen? So hindi po pwedeng walang mga ngasiwa. Pag wala yung pastor, hindi pwedeng walang tatayong leader or elder ng church. Amen? So now, elders, deacons, bishops were sometimes called the overseer. No? Sa Bible, dinescribe po yung overseer dito. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 4, ay mababasa po natin dito yung overseer na ano yung mga qualifications, no? Ano ba ang qualifications ng isang overseer or tagapangasiwa ng ating mga iiwanan na gawain ng ating Panginoon? Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 4, ang sabi ng Bible, "This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work," no? And verse 2, "A bishop then must be blameless," yung walang bahid na dumi sa kanyang pagkatao. Na the husband and one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. And verse 3, "Not given to wine, no strikers, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well in his house, own house, having his children in subjection with all gravity." So nakapaloob po dyan yung mga katangian ng isang overseer na kailangan na mangangasiwa sa gawain ng ating Panginoon. No? Kung magnanais po tayo na maging elder ng gawain ng ating Panginoon, no? Nung leader ng congregation, you must possess a good report in the community. Yung kilala ka na isa kang maayos, kilala po tayo na isang kinikilalang walang mga ginagawang kabulastugan sa isang community, no? So, how can we lead a flock kung isa po tayo sa mga may mga ginagawang mga kamalian, no? How can we lead a flock kung tayo pa ang tinuturuan, no? Kaya nga Peter was referring to the second coming of the Lord Jesus Christ. Kung sino po ba ang pwedeng magturo? Sino po ba who is going to teach, no? Sabi ni Peter, gustong malaman ni Peter kung sino yung mga able na magturo sa iiwanan ng ating Panginoon. Because Christ is already ascended, and who will going to take charge of those left by Jesus? Kaya nga gusto ni Peter na ini-encourage lahat ng mga elders at mga deacons na step up sa kanilang mga tinatayuan, no? Because kailangan na pong may mga siwa, no? Katulad po ng isang pamilya, kapag umalis yung tatay, no? Kapalis isang mga magulang at maiiwan, siyempre ang iiwanan ng responsibilidad yung panganay. Di po ba? Kaya nga kung iiwanan mo yung pamilya mo at iiwanan mo yung panganay, di ba yung magulang, matutuwa ba yung isang magulang na pag iniwanan yung isang mga anak niya at walang nangangasiwa, yung walang elder na tumitingin, matutuwa ba yung tatay mo na pagbalik niya magugulo ang naiwanan niyang mga anak, no? Matutuwa ba? Katulad din ng ating Panginoon, matutuwa ba yung Panginoon kapag pagbalik niya ay walang patutunguhan yung kanyang mga tupa? Amen? Kaya nga gusto ng ating lesson na ito na the elders or the deacons or the pastors or the bishop must take the lead, no? Taking the overseer, no? Kaya nga kapag wala po yung pastor kapag wala po yung pastor na may mga preaching engagement po siya, the elders are ones taking in charge of the church. Di po ba? Kaya nga, hindi pwedeng kapag umalis yung pastor ay kanya-kanya na po lahat. Lahat po leader, lahat po ay member, lahat ay nagkakanya-kanya. At kung ano yung batas, kung ano yung batas sa kanyang mata, ay yun ang ipapatupad. No. Kaya nga, magkakaroon po ng leader para doon po
ihahabilin ng ating pastor yung iiwanan na gawain, no? So, meron po tayong tatlong pag-aaralan, no? There are three things that we need to possess in taking charge of God's service, no? Ito po yung kung ikaw ay nagnanais na mag-take charge or mag-overseer or mga siwa sa gawain ng Panginoon, you must possess, number one, number one, you have the willingness. The willingness. Kasi sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but, take note, but willingly. Willingly. Kaya nga kailangan may willingness po tayo na mga siwa sa gawain ng Panginoon. No? Willingness is derived from the Greek word hikoseos or hikoseon, which means of free will, yung voluntaryo according to willing, no? Yung willing kang maglingkod, willing kang ipagamit yung iyong katauhan para alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon, no? So, when you are assigned as a nangangasiwa OIC of Jesus, you must have a willing mind to take the responsibility. Amen? Because the people's mind nowadays, alam niyo po ba yung mga isip ng mga tao ngayon are not interested anymore sa mga patungkol sa Diyos, sa mga patungkol sa gawain ng Diyos, but rather they are more engaged in evil works, no? Sa mga makademonyong bagay, no? Makamundong bagay, no? Kaya gusto natin ihikayatin yung mga leaders na magkaroon ng willingness kasi wala nang interest yung iba. Gusto na nating makita na mahikayat yung ibang mga leaders na magkaroon ng willingness para maglingkod sa ating gawain ng ating Panginoon. Dahil nawawala na yung mga tao, wala nang pakialam sa mga gawain ng Panginoon, no? Kaya nga sabi ng Philemon chapter 1 verse 14, but without the mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were in necessity, but willingly, no? Hindi dapat pupunta ka sa isang maglilid ka dahil may pangangailangan, no? But you are willing na maglingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi dapat pupunta ka sa gawain na yan because kailangan ka, no? Because you are willing to serve the Lord, no? Hindi ka dapat maging overseer dahil nangangailangan ang church ng manggagawa because you are willing to serve the Lord, no, sa gawain ng Panginoon, no? At hindi ka dapat nandiyan sa lugar na yan na magiging leader or hindi ka dapat nandiyan na mag-take charge sa gawain ng Panginoon because you are willing to serve the Lord. At hindi ka dapat nandiyan dahil pinilit ka, no? Hindi ka nandiyan sa lugar na yan dahil pinilit ka at dahil wala nang ibang maglilid, kaya ka napilitan. No, sir. Hindi dapat ganon ang maglilid ng ating gawain ng ating Panginoon. Hindi ka dapat nandyan because you are a first member of the church or ikaw ang pioneering sa miyembro ng church na yan. No? Hindi dapat yun yung batayan. It should not be in the office because he is a family member. No? Hindi ka dapat nandyan sa pwesto na yan dahil ikaw ay miyembro ka ng pamilya. No? And isa pa, it should not be in the office because he has the potential. No? Meron kang, nandyan ka dahil may potential ka. Oo nga, may potential ka pero wala ka namang willingness. Wala ka namang willing mind. Paano mo magagawa kung hindi ka, ang laki ng potential mo pero wala ka namang willingness, hindi ka willing. Paano ka ilalagay sa isang posisyon, no? Kaya nga, you are taking charge of this congregation because of your good testimony, your willingness to serve God and His availability and not His ability. No? Di ba? Ulitin ko po, He is taking charge of the congregation
because of his good testimony and willingness to serve God and his availability and not his ability. No? Because God enabled those, no? Binibigyan niya ng enabling grace ang Panginoon, those who are willing to serve Him faithfully. Amen? Kaya nga, kung willing po tayong mag-serve sa gawain ng Panginoon, ay enable niya tayo. Na kahit wala kang basta meron kang willing mind na sumunod sa gawain ng Panginoon, ikaw ay enable ng Panginoon, ibibigyan ka ng enabling grace, no? Kaya nga kailangan ni Lord yung in Italiano may voglia, no? May willingness, no? Yung may pag-ibig at pag-ibig na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. So, paano naman maglilingkod yung may voglia, no, or ibig maglingkod pero marami namang kahinaan or marami namang napupuna sa kanya, no? Sometimes willingness can be empowered by our own earthly desire, no? That's why marami po sa atin cannot be qualified to take charge as to take the lead or maging leader, no, because of our weakness in the flesh. No, marami tayong kahinaan, lalong-lalo na tayo po ay nasa laman pa. Amen. Kasi kapag nasa laman pa tayo, marami pong temptation. You know? Kaya nga in Matthew chapter 26 verse 41, sabi ng Biblia, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing. Kahit na willing yung spirit mo, no? Pero yung katawan mo naman or yung laman mo naman is weak, no? Dahil nadadala tayo sa mga temptation, no? Kaya nga pinag-iingat ng Panginoon yung mga tao na kahit willing maglingkod sa ating Panginoon at meron namang kahinangan, hindi po siya pwedeng umupo sa katungkulan. It is because he is still nagkakaroon pa rin ng mga temptation sa flesh. Pag mahina sa mga temptations, hindi po siya pwede na mag-lead ng gawain ng Panginoon. Kasi natitempt. No, kaya nga pinag-iingat. Sabi ng Biblia, watch and pray that ye enter not into temptation. Kahit na the spirit is indeed willing, no? But the flesh is weak. Kaya nga, mananalangin tayo. Yung susi po dyan is manalangin. No? Manalangin at magmasid-masid because temptation, alam nyo, kaya nga pinag-iingat tayo kasi maraming naglilingkod, no? Pero sira-sira ang mga testimony because they are weak in the flesh. Kaya nga, yung dapat na maglilingkod at tatayo sa gawain ng Panginoon, yung blameless na walang bakid, anumang uri ng pagkakasala. Yung OIC, yung Officer in Charge ni Kristo na kayang ibigay yung kanyang puso at isipan para sa Panginoon. Yung kayang ibigay na kung ano yung meron siya, na kayang ibigay ng lahat ng meron siya alang-alang sa Panginoon. No? Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 12, for if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he had not. No? Yung kayang ibigay, yung kung ano yung meron siya, kung ano yung mayroon siya. No? Hindi yung ipapangako niya yung wala sa kanya. Kaya nga, lahat ng meron po tayo ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya ibigay po natin lahat para sa Panginoon. Ano man po yung mga meron tayo. Ano bang meron tayo? Talent. No? Yung oras natin. Yung treasure at yung pa rin yung good testimony natin. Ibigay pa rin yung natin, ipakita natin yung good testimony natin na willing tayong ipagamit sa ating Panginoon na upang mabigyan natin ng kapurihan yung ating banal na Diyos. Amen? Kaya nga, yun yung pong ating tinatawag na magkaroon ng possess, yung or taglay, yung isang manggagawa ng ating Panginoon na mag-take the lead or mag-take the oversight must have the willingness, no? Must have the willingness. And point number 2,
no? Ano, taglay or possess of an overseer. And the point number 2 must have the readiness. Readiness, no? In verse 2, no? Basahin po natin yung 1 Peter chapter 5 verse 2. Sabi ng Biblia, feed the flock of God which is among you, no? Ano ba yung ipifeed ng ating Panginoon para sa mga flock ng ating Panginoon? It is the word of God. It is yung mga salita ng Diyos, no? And taking the oversight thereof not by constraint but willingly for the not for filthy lucre but a ready mind. Meron pong readiness. Meron pong kahandaan yung mga isip or hindi man yung isip mas handa sa mga bagay na kung saan ipapagawa sa Kanya ng ating Panginoon. No? Amen? So, readiness in all spiritual battle. No? Handa sa lahat ng mga bagay na kung saan patungkol sa mga spiritual na bagay. Because in handling the flocks, the leader will always be the target of the enemy. No? Laging puntirya, target ng kaaway yung leader. Kaya nga pinag-iingat na yung leader kasi lagi ang pinupuntirya. Amen? So yung kalaban, unang titirain yung pinaka-pinuno ng gawain. Kaya kung minsan, kaya nga binabanggit ng ating pastor na pray for your pastor because yung pastor ang unang titirahin ng kaaway. No? Kapag yung head ang nauna, wala ng leader, pilay na yung grupo. No? Yung congregation wala na, watak-watak na, kaya nga pinag-iingat, pinagpipray dapat lagi natin yung ating head, yung ating pinaka-ulo or pinaka-nangunguna, namumuno sa ating gawain dito sa Milan. So, please pray for our pastors. Ganon din po yung mga leaders of the church na maging handa sa anumang mga spiritual battle dahil ang kalaban nandyan lang nakamasid, no? Na parang leon, na katulad ng sinabi ng Biblia na seeking whom he may devour, no? Kaya nga yung kalaban nagmamasid-masid lang kung kailan ka madadapa at doon ka titirahin ng kalaban. Amen. So, we need an overseer with a readiness in mind, no? Yung pronto na mga siwa, yung pronto sa Italiano, yung ready, yung pronto na gumawa sa kagawain ng Panginoon. Yung overseer or elder na handang soul winning, yung handang mag-Bible study, handang i-share yung banal na salita ng Diyos. No? Yung handang i-share ang salita ng Diyos in season and out of season, no? Yung walang hinihindian na kahit na winter, kahit na napakalamig yan, sumusugod yan, kahit na maulan yan, sumusugod yan. Hindi yun ginagawang maraming dahilan. Amen? So, kaya nga sabi ng Biblia, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-sufferings and doctrines. Kaya nga, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos na nakahanda ka lagi dahil anumang oras na kahit man yan, bumabagyo man yan, kung may mga naka-schedule tayong mga Bible study dyan, puntahan po natin yung ready na mga ngasiwa because hindi natin alam na doon pala sa mga tinatawag na lugar na kung saan akala natin o inaakala nating may mga walang maliligtas pero doon pala maraming maliligtas. Amen. Kaya yung OIC natin or overseer natin na mga ngasiwa who will take charge of the works of God ay kailangan mas have the readiness. Yung readiness in suffering for Christ's sake. Yung kahit na tinitira na or kahit na pilay na or kahit na tinutulig sa alang-alang sa kapangalan ni Kristo ay nakahanda siyang ipaglaban. Amen? Yung nakahanda siyang ipaglaban yung flocks ng ating Panginoon, no? A pastor, yung flocks po ng pastor, yung tupa ng pastor kaya niyang ipagtanggol. Amen? So, readiness must not only in words. Amen? Yung hindi lang hanggang sa salita yung pagiging readiness mo, but it must be put
in action, because when you were in the field, no, and you were experienced persecutions, and sometimes many of us will give up in the middle of the trials, no? Kaya nga pinag-iingat tayo like Peter, no? Katulad ni Peter na sinabi niya sa ating Panginoon, no, Panginoon, no? Sabi niya kay Kristo sa tignan natin yung Luke chapter 22 verse 33. Sabi niya dito, no? And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee. No? Handang-handa na po akong sumama sa inyo, both in prison and into death. No? Sabi niya sa ating Panginoon, handa na ako, Panginoon, na sumama sa iyo hanggang sa kulungan, hanggang sa kamatayan, handa akong samahan ka. No? But nagkakaroon ng bumabaliktad tayo kapag tayo po ay nasa sitwasyon na. Amen? When it comes to the situation in reality, kung nandoon na po tayo sa sitwasyon or sa realidad, no? Hindi nagbabago po tayo, no? Sometimes si Peter, being a confident of himself, no? Sabi niya, no matter what happened, Lord, I will not deny you. Pero anong nangyari? He denied 3 times ang ating Panginoon, no? Yung kahandaan or handa kang ipaglaban yung ating Panginoon na hindi ka iiwanan na hindi yung maglilingkod sa gawain ng Panginoon, dapat handang ipaglaban yung gawain ng Panginoon. Yung hindi niya iiwanan sa gitna ng sufferings or mga paghihirap, no? Hindi mo sasabihin na hanggang sa makulong ako, hanggang sa ikamatay ko, nandito ako. Dapat ganun yung sasabihin mo, or yun yung magiging sasabihin mo sa ating Panginoon na, Lord, hindi kita iiwanan, hindi kita hanggang kahit ako'y makulong at kahit ako'y ikamatay ko, yung gawain na yan ay handa kong tanggapin lahat ng mga pagpapakasakit, no? Yun ang gusto ng ating Panginoon, no? Sometimes kahit hindi lang natin dinideny yung ating Panginoon in words, no? Sometimes hindi lang sa salita natin dinideny yung ating Panginoon. Dinideny natin ang Panginoon with our dress, yung ating kasuotan, no? Dinideny natin because hindi tayo nagsusuot ng maayos pag tayo po ay nananambakan, no? Hindi ka madidistinguish na ikay Kristiyano, no? So kung hindi ka nagsusuot bilang isang Kristiyano, you are denying Christ sa inyong kasuotan. Amen? And you are denying Christ in your own action. Kuminsan, sa ating action, nadideny natin yung ating Panginoon in our own actions, no? And sometimes, we deny Christ, no? In not soul winning. Kasi kung hindi ka nagsusoul winning, you are denying Christ. Kailangan natin ibahagi, sino ba ang pinag-uusapan sa soul winning? Di ba si Kristo? So kung hindi natin tayo nagsusoul winning, you are denying Christ. Amen? So, kaya nga, gusto ng ating Panginoon yung may kahandaan, yung readiness na gawin yung kalooban ng ating Panginoon, at handa siyang tanggapin yung hamon na tanggapin yung pangasiwaan, yung flux ng ating Panginoon, no? Kaya nga, wag nating gayahin yung hanggang sa salita lamang ni tinatawag na Peter, na sabi niya, hindi kita iiwanan, Panginoon, pero sabi ng Panginoon, hanggang sa tumilaok yung tatlong pagtilaok ng manok, ikay ay i-deny mo i-deny mo ako, sabi ng ating Panginoon kay Peter, no? And mababasa natin yan sa Matthew chapter 26 verse 34, sabi ng Biblia, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, they shall deny me 3 times, no? Thrice. Yun yung sinabi ng ating Panginoon kay Peter. Kaya nga, kapag tayo po ay nagsasabi ng dapat tinutupad po natin, dahil ang kausap na si Peter, kausap niya yung mismong Panginoon, no? Kaya dapat matakot po tayo na sabihin
yung mga bagay na yan na kung handa kang ibigay yung buhay mo alang-alang sa gawain ng Panginoon, do it. No? Do it, mga kapatid, dahil ito po ay alang-alang sa kapurihan ng Panginoon. Yung pagiging handa natin sa paglilingkod ay hanggang sa dulo dapat makita, hindi yung sa simula. O sa kalagitnaan ikaw ay sumusuko. Sometimes our readiness fails when the situation comes into reality. No? Kapag ka nandyan na yung sitwasyon, umaatras na kasi tayo. No? Kaya nga, it turned out to be different kapag ka yung iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Kapag ka sinabi natin na tayo po ay maglilingkod hanggang sa wakas. No? Dapat ganun yung ating hinahanap ng ating Panginoon. Kaya, when we say readiness, it speaks about yung preparedness, yung kahandaan. Amen? Dapat yung handa, yung maglilid ng gawain ng Panginoon. Yung handa sa lahat ng mga bagay na ipapagawa sa Kanya. Amen? Prepared. No? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 15, no? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. No? Prepared ka, yung preparation mo sa mga ebanghelyo, dapat you are prepared na kapag tayo ka dyan, handa kang ibahagi yung salita ng Diyos. No? Sabi ng verse 16 sa Ephesians chapter 6, verse 16, and above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. No? Yung handa kang saluhin at handa kang tinatawag na yung mga bagay ng mga temptations at mga sufferings na yan ay handa mong tanggapin at pangatawanan. No? Yung mga bagay na hindi mo dapat gagawin ay iiwasan. Amen? Kaya nga, on verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. No? Dapat we are shielded, no? We are shielded by the word of God. Yung panangga mo ay sa salita ng Diyos lamang. Amen. So, yung dapat na mga ngasiwa must have a ready mind, no? Ready to go to the battlefield. Yung may handa at kahandaan, ready to carry the word of God in any circumstances. Sa kahit anumang laban yan, hindi aatrasan dahil dapat ready, may kahandaan. Kayang ipaglaban yung mga trials, persecutions, maraming kakaharapin kasi mga trials and persecutions. Kaya nga, dahil alam ng ating Panginoon, kapag ginagawa mo yung mga bagay na to, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. God did not promise to leave us nor forsake us. But instead, God promised us na He promised us not to leave us nor forsake us. Kaya nga, if we trust Him and obey His will, ito po ang makakamtan natin, yung tinatawag na ibibigay ng ating Panginoon if we trust and obey to Him. Amen? Sabi ng Biblia, we will conquer all of these things if we trust and obey the Lord Jesus Christ. No? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 6, and having readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. No? Kapag nag-obey ka na sa ating Panginoon, wala na yan. Lahat ng mga disobedience mo na yan ay mabubura. No? Alam nyo, yung mga, mas maganda pa yung motto ng mga military. No? Sabi ng military, obey first before you complain. No? Kaya nga, dapat magsumunod muna tayo sa Panginoon. Saka na lang yung complain mo kapag ikaw ay nandun na at nakasunod ka na. No? Kasi yung complain mo mapapalitan ng tinatawag na pagpapala kapag ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. No? Kaya, yun po yung kahandaan dapat yung ating maposes, no? Taglay ng isang nag-overseer or oversight, no? Kaya yun yung mga taglay, mayroon siyang willingness, not only willingness but readiness. Amen? Yun yung ating taglay ng ating mga ngasiwa. And not only that, at ang ating third point ay not only willingness,
readiness, and our third point, likeness. Kailangan may likeness sa ating Panginoon, no? In First Peter chapter 5 verse 3, sabi ng Biblia sa verse 3, no? Basahin po natin yung verse 3. Neither as being lords over God's heritage, but take note, being examples of the flock. Being examples of the flock. Being example, no? Being example po 'yan. Ibig sabihin, ikaw po ay halimbawa, no? Meron ka dapat isa ka dapat maging halimbawa ng gawain ng ating Panginoon, no? Meron ka dapat tinatawag na being a likeness of God. Yung kawangis ng ating Panginoon na alam nyo, Christ is the great example, no? Who live in this world. Na katulad na dapat siya natin yung ating pamantayan, siya yung ating yung footsteps dapat niya yung lalakaran natin. Yun yung ating gagayahin. That's why likeness of Christ must shown in us, no? Dapat makita po sa atin yung si Kristo, no? Yung anong ginawa ng ating Panginoon, no? In fact, tayo po ay we are made, no? God made us into His likeness. Kaya nga dapat nakikita na tayo din po ay may kabanalan kasi ang Diyos ay banal, no? No, dapat nakikita rin yung kabanalan sa atin, hindi po dapat makita sa atin yung mga worldly things. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, we are made in His own likeness. Sabi niya yan sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, sabi ng Biblia, and God said, let us make man in our own image. So ibig sabihin, we are likeness of God. Amen? After our own likeness, no? Nakita po natin, and let them have dominions over the fish and of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and all over the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. So God, sabi ng verse 27, God created man is in His own image. So kawangis pala natin yung ating Panginoon. And in the image of God created Him, male and female created them He. So, kawangis pala natin yung ating Panginoon. So, kung kawangis pala natin yung ating Panginoon, bakit nag-aakma tayo or nag-aasta tayong parang evil, no? May mga actions tayong mga evil, no? Kaya nga gusto ng Panginoon yung likeness natin, no? Ay makita sa atin yung kawangis ng ating Panginoon na dapat hindi na nakikita sa atin yung mga worldly, no? Dapat makita sa atin yung may kabanalan. Amen? Kaya nga, kung minsan, katulad ng halimbawa po natin, kung may nagsabi sa iyong kamukha mo yung tatay mo, alam mo, parang kayong pinagbiyak na bunga, no? Kamukha ka. Pero, ayaw mong kamukha yung tatay mo or ayaw mong kamukha because may ginagawang kamalian. Kapag may ginagawang kamalian, ayaw mong maging kamukha. Di po ba? No? Kapag may ginagawang kamalian, ayaw mo siyang maging kamukha. Kaya ganun din yung ating Panginoon. Dapat yung kawangis ng ating Panginoon, gusto niya yung maayos yung testimony, maayos yung gawa. Amen? Kaya nga, therefore, tularan din po natin yung ating Panginoong Hesus na sa kanyang mga ginawa na namuhay dito sa lupa ng maayos. At sundin natin yung mga payo ng ating Panginoon. Amen? Kasi alam nyo, lahat po ng mga tinuruan niya, lahat po ng mga disciples, no, na tinuruan po niya at ang sabi niya dito, come and follow me. No? Ibig sabihin, sundan nyo yung aking yapak. Amen? So lahat ng mga disipulo niya, sinabihan niya na follow me. So ibig sabihin, tayo po ay susunod sa yapak ng ating Panginoon, His own likeness. Kaya nga, makitaan dapat tayo ng likeness ng ating Panginoon. No? So following Him is one of His command. No? No? Kaya nga, sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 21, for even hereunto ye were called, because Christ also suffered for us. No? Leaving us an example
that you should follow His steps. Ayan po yung gustong gawin natin ng ating Panginoon, yung sundin yung kanyang mga yapak, no? There's nothing wrong kung yung yung imitations, yung carbon copying or copy paste, if Jesus is the one whom you are copying, no? Kung ang ikakopy mo ay si Jesus, walang problema sa imitation kung i-imitate mo naman ay si Kristo. Amen? No? Kaya nga, if apostles are following Jesus Christ and the disciples are following the disciples, we also need to submit. No? We also need to follow. Kung sinabihan ng ating Panginoon yung mga disipulo, mga apostles na follow me, no? Sumunod din po tayo because they are following Christ, no? Hangga't ang ating pastor at ang mga leaders po natin ay nagpapasakop sa Panginoon, tayo rin po ay magpapasakop because the authority is in Jesus. Amen. Yung authority na sila po ay sinusundan po nila ay sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga gusto nating makuha yung likeness na ipinatutupad ng gustong iportray natin sa ating ng ating Panginoon kapag tayo po ay mangangasiwa na or tayo po ay tinawag. Kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, you have to possess the three things, no? You have the willingness, you have the readiness, and the likeness ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, let us be the mind of Christ. No? Kaya nga yung sinabi ng Apostle Paul na, follow me as I follow Christ. No? Ganon din po yung sinabi ng ating Panginoon na follow me. No? Si Apostle Paul, sabi niya, Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Amen? So, if one overseer or elder against the will of God, then it's time to disagree. No? Kapag hindi naman sumusunod yung leader mo sa hindi niya sinusunod yung Panginoon, no? It's time to disagree. Pero kung hangga't sumusunod ang leader mo or pastor mo sa Panginoon, then follow. Dahil hindi ka ipapahamak ng pastor o ang ating mga leader because the authority is in the Lord Jesus Christ. Amen. So, kung hindi na itinuturo kung ano ang nakasulat sa Biblia, doon po tayo papalag at doon po tayo tututol sa mga katuruan na mali. No? Kaya nga, binibigyan po tayo ng free will, para alamin natin kung ano yung tama at mali. No? Kaya sa ating pong mga bisita, no? Sa ating pong mga bisita, to our beloved visitors tonight, we have studied the taking the oversight. Amen? Thank you for watching at sana matapos po ninyo yung hanggang sa dulo ng ating pong lesson. No? Sa ating pong mga bisita, kung kayo po ay nandyan pa rin hanggang ngayon, we have studied the taking the oversight, no? Or the overseer, or the leader, or the pastor, no? Or the bishop. No? Ano ba yung taglay mo or possess ng isang overseer? No? Ito yung mga willingness, no? Readiness, at likeness ng ating Panginoon. No? So sa ating mga bisita tonight, kung hindi pa rin po kayo kasama, no? Sa flocks ng Panginoon na tinatawag na flocks ng Panginoon, kami po ay inaanyayahan po namin kayo na ikaw ay magkaroon din po ng willingness at handang tanggapin ng ating Panginoon na Jesus na tagapagligtas. No? Tagapagligtas because our life is kapag out of will, yung out of the will of God, yung ating buhay is in danger. No? Kapag wala sa kalooban ng ating Panginoon yung ginagawa natin, no, we are in danger. Kaya nga meron po tayong tagapagligtas. May panganib po. No? Kung hindi po natin natitiyak yung ating pong kaligtasan, kung sakaling pong babawian po tayo ng ating buhay, no? Dalawang bagay lamang po, no? Yung ating pupuntahan. It's either hell or heaven. Alam niyo po, kapag wala po tayo sa kalooban ng ating Panginoon at hindi natin natiyak yung ating kaligtasan,
mapapariwara po tayo. At kapag hindi po natiyak, isa lang po yung papupuntan mo pag hindi mo tiyak. Impyerno po ang pupuntahan ng hindi po natiyak. Pero kapag gusto mo pong tiyakin, may paraan ang ginawa ng Panginoon. No? May paraan yung ginawa ng Panginoon ng kaligtasan. Alam niyo po yung bakit pwede pong tiyakin. No? Katulad po nung nasa theft on the cross, yung mga nakapako sa krus na magkabila. No? Meron po doon na isa doon sa nakapako sa krus na yun ay na sure niya or nasiguro niya yung kanyang kaligtasan. No? Dahil tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tinanggap din po niya na siya po ay makasalanan. No? Makasalanan because sabi ng Biblia, Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Wala pong matuwid po sa atin. Kaya nga, kung tatanggapin mo na ikaw po ay makasalanan sa ating po mga bisita. Kasi sabi ng Biblia, there is none righteous, no, not one. Kasi marami pong nagsasabing righteous, marami pong, kaya ako maliligtas dahil ako ay walang ginawang masama. Wala po akong ginawang, hindi ako nag-agrabyado ng tao, kaya ako'y maliligtas. Pero taliwas po yan sa sinasabi ng Biblia. Ang kaligtasan po ay biyaya lamang. No? At yung righteousness mo ay sa harapan ng Panginoon is unfilthy rags, sabi ng Panginoon doon sa righteousness mo. Sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, no? Sabi ng Biblia, but we are all unclean thing, no? Napakarumi natin sa harap ng Panginoon. And all our righteousness, no? Yung kung ikaw ay nagsasabi mong matuwid ka, hindi ka nagkasala at wala kang kasalanan, kaya ikaw ay nararapat sa tinatawag na langit, no? Hindi po yung ang sinabi ng Panginoon, dahil our righteousness are all, no, are filthy as all filthy rags, no? Para daw basahan yung ating mga righteousness. No? Kung ikaw ay nagsasabing walang kasalanan, ito, basahin po natin, wala pong matuwid sa harap ng Panginoon, that yung katuwiran mo daw ay katulad ng isang basahan. No? And we all fade as a leaf. No? Maglalaho tayong parang dahon na malalaglag. And our iniquities, like the wind, have taken us away. No? Kaya nga, yun yung unang ginawa nung ating pong theft on the cross. Siya po ay tinanggap niya na siya ay makasalanan. Kaya nga sabi niya doon sa kabilang nakapako sa krus, sabi niya, no? Kaya tayo naririto because we have sinned. Nagkasala tayo, nagawa natin yung kasalanan na yan, kaya tayo nakapako sa krus. He accepted his sins, no? No? Tinanggap niya siya ay makasalanan. At kung tatanggapin mo sa ating mga bisita, kung tatanggapin mo na ikaw ay makasalanan, no? Dahil nga sinabi ng Biblia na walang matuwid ni naman. No? And yung pangalawang ginawa ng theft on the cross na to ay yung tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas. Dalawang bagay lang din po yung gagawin natin upang matiyak natin yung kaligtasan. Dahil it's either you will accept the Lord Jesus Christ or reject it. No? Yung pangalawa, you will accept also that you are a sinner before the Lord. No? Kaya nga, kung tatanggapin mo ang ating Panginoon at tagapagligtas ngayon at kukonfess mo yung ating Panginoon, no? Kasi sabi niya sa Romans 10 and 9 and 10, that if shall thou confess the Lord Jesus Christ and believe in thy heart that God raised him from the dead, thou shall be saved. No? Kaya kung iko-confess mo at bibigkasin natin, no? Kaya nga yung theft on the cross na to, he recognized the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior. No? Kaya nga, yung pag-recognize natin sa ating kasalanan at recognize din natin yung ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. And you will be saved. Katulad ng ginawa ng ating theft on the cross. At ano ba ang isinagot ng ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, and the answer coming from the Lord Jesus is that today thou shall be with me in paradise.
ngayon din matitiyak niya yung kaligtasan. Natiyak niya yung kaligtasan. At kung gagawin mo din sa araw na to, sa oras na to, sa ating pong mga bisita po namin, sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, thou shall be with me in paradise. Ganon din po yung sasabihin ng ating Panginoon. No? The answer is instant. No? Instant. Yung answer ng ating Panginoon. Now, these two things will allow you to secure also your place of your soul when you will die today. Kaya nga, accepting that we are a sinner before the Lord and accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. No? Sa ating pong mga bisita, kung gusto po, kung nais niyo pong tanggapin ng buong puso ang ating Panginoon, you may follow this prayer. No? Sundan niyo po yung panalangin na to. Let us bow our head. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, God, sa pagkakataong ito. That I understand, Lord, na ako'y makasalanan sa iyong harapan, na walang kakayahan na patawarin ang aking kasalanan. Lord, naunawaan ko na ikaw po pala ang binigay na tagapagligtas. Tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa regalo na buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa akin. Pinupuri kita. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating pong mga bisita, if you prayed, no, yung prayer na yan, na tinanggap nyo po yung ating Panginoon at you have accepted also that you are a sinner before the Lord, ay yun po yung masisecure mo na po, no? Yung kaligtasan na maaring pagkabukas, makalawa ay bawian tayo ng buhay, nasisiguro nyo na po na sa langit po ang punta nyo. Because, not because you are righteous, it is because you accepted the Lord Jesus Christ in your heart. No? At kaya po tayo ay sinasabing anak na ng Diyos because we accepted. Lahat po ng tumanggap. Sabi ng Biblia, lahat ng tatanggap sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan bilang anak ng Diyos. Sabi niya ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya nga po, kung sa ating pong mga bisita, kung tatanggapin niyo po yung ating Panginoon, if you accepted the Lord Jesus Christ, please comment there, no? I accepted the Lord Jesus Christ, or click yes if you have accepted the Lord Jesus Christ in your heart. The Bible says in John 1:12, but as many as receive Him, ilang pa yan tumanggap? They are brothers and sisters. No, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God. Anak ka na ng Diyos. No? We have the power to become the sons of God. No? Even to them that believe on His name. No? Lahat ng mga nanampalataya. Kaya nga, sa mga professions of faith natin, we are calling you sisters or brothers. No? Dahil magkakapatid na po tayo sa ating Panginoon. Magkakapatid na po tayo sa pananampalataya. Amen. So, dadako na po tayo sa conclusion, no? So, the overseer who took in charge of the office, no? Taking the oversight. Ito po yung ating naging title. Ano pa yung naging kailangan ma-possess ng ating oversight or overseer, no? Must have the willingness, the readiness, and the likeness of Jesus, and will soon receive the crown kapag ka ikaw ay hanggang sa dulo, no, na hindi ka natinag, hindi ka umayaw, hindi ka sa gitna ng laban, hindi ka umayaw. You will receive a crown coming from the Lord, because a servant of God or an under shepherd will be rewarded by their labor in the Lord. No? Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Napakagandang reward, no? No? Receive a crown of glory that fadeth not away. No? Sa mga nagnanais maglingkod ng tapat sa ating Panginoon na magli-lead, yung maging leader, magti-take the lead, no?
yung aangat, yung mangunguna sa gawain ng Panginoon. What a reward, a crown of glory. Amen. Kaya nga kapag hanggang sa dulo nagtatapat po tayo na maglingkod ng tapat yung pangunahan, yung gawain ng Panginoon. Sabi ng Biblia, His Lord said unto him, sa Matthew chapter 5 verse 23, sabi ng Biblia, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." So, no? Well done, thou good and faithful servant. Yan po yung maririnig natin sa ating Panginoon kapag tayo po ay take the oversight of the flocks of God ng matapat. Hanggang sa dulo, hindi ka umayaw. Nag-take ka ng sufferings para sa alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. And that will be our lesson for today, taking the oversight. Take the lead. Mga kapatid, mga kapatid namin sa pananampalataya, if you are listening, take the lead to the flocks of God. Amen? So, tayo po ay tapos na sa ating pong online Bible study. Tayo po ay tapos na sa ating pong online Bible study. We bring back all the glory and honor sa ating Panginoon. To God be all the glory.